Isa sa mga pinakaimportanteng katangian ng mga health and safety officer ay ang pagiging epektibo sa pagpapahayag ng mga safety procedure, pagbigay ng training, pakikipag-interact sa mga manggagawa, management, at pati mga regulatory body. Alam ko, isa rin to sa mga challenging part lalo na sa mga baguhan sa larangan. Ngunit, kailangan mong tatagan ang iyong loob at syempre, lamanan ng iyong isipan ng mga totoo at tamang impormasyon para hindi ka naman magmukhang katawa-tawa sa iyong kakaharaping mga tao. Sa pamamagitan nito ay mas tataas ang iyong kumpiyansa sa sarili at mas magiging fluent ka sa pakikipag-usap sa mga nabanggit. Kaya, hindi pa pwedeng tatamad-tamad ang mga health and safety officer. Ugaliin mong magbasa ng libro, manood ng mga makabuluhang mga bagay, kagaya nitong videos na to. At makapag-interact din sa mga tao nang may kapupulutan ka ng kaalaman. Sabi nga sa nabasa ko, huwag natin ituring na kakumpetensya ang mga taong mga matatalino o mga mahuhusay. Huwag natin silang i-consider as threat. Bagkus, i-consider natin sila as biyaya o blessing. Dahil marami kang maaaring makuha at matutunan sa kanila. Kaya, importante ang pipiliin at sasamahan mong grupo. Hi! Ako nga pala si AC at isa akong Health and Safety Officer na nakabase dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel ito ay para sa mga bago, veterano at interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel ito ay naglalayon magpakalat ng impormasyon at kaalaman patungkol sa mundong ito. Ano? Tara! Samahan niyo akong i-explore ang mundo ng health and safety. Let's go! Sa pagpapatuloy ng ating series na tinatawag nating DOLE Reportorial Requirements, ang susunod natin pag-uusapan ay ang tinatawag nating AEDR o ang Annual Work Accident Illness Exposure Data Report. Sa video na ito, aalamin natin kung ano ba ito, para saan ba ito, at paano ba mag-fill out ng form. Sa tingin ko, sa video na ito, hindi na tayo aabot ng 20 minutes. Sana! So, magsimula na tayo. Ang AEDR ay merong document code na DOLE BWC OHSD IP6B. Grabe ang haba. Gaya ng sabi ko kanina, ang AEDR ay kasama sa DOLE Reportorial Requirements na kung saan inaalam natin ang frequency rate at ang severity rate ng bawat accident at illness na maaari mong ma-encounter sa loob ng isang taon. At kinakailangan mo itong isubmit sa pinakamalapit na Regional Labor Office. At kailangan mo itong masubmit sa ika-30th day ng buwan pagkatapos ng calendar year. Kung papatak ang ika-30th day sa holiday or weekend, ay kinakailangan ma-submit mo ang report na ito bago ang holiday o ang weekend. Parang napaka-basic, no? Pero siguro, mas mainam, dapat puntahan na natin yung form na dapat nating sagutan. So, tingin kayo dito. Okay. So, dito sa form na ito, makikita nyo ito yung official form na dapat nating fill upan. Sabi ko kanina, ang document code nito ay DOLE BWC OHSD IP6B. So, kung makikita nyo dito, mapapansin nyo na yung sa bandang itaas, yung date. So, yung date is kung kailan mo ginawa itong form. Sabihin natin, ginawa mo itong form nitong January 19, 2024. Para naman sa name of establishment, ilagay mo dito kung ano yung pangalan ng establishmento mo. Sample natin is Pinoy Safety Officer, Construction. Para sa nature of business, very obvious no, kung anong nature ng business mo. So, since ang nature of business natin is construction, ang ilalagay natin dito is construction. Para naman sa address, ang address na ilalagay natin dito is kung saan nakalagay mismo yung iyong construction company. Sabihin na natin na ang construction company natin ay nakalagay sa 123, Purok 4, Kalumpit, Bulacan. Para sa exposure data, ang exposure data ay yung coverage naman kung ano ang laman nitong annual work accident report mo. So, kung mapapansin mo dito is January to December. Medyo outdated nga lang yung form kasi 19 kopong-kopong pa nakalagay. So, maaari natin ilagay dito kung yung taon na covered. So, since ang reporting natin ay ginagawa natin nitong 2024, ang date coverage niya o ang year coverage niya ay 2023.
siguro mas mainam na maglagay na lang kayo ng slash o dash at lagay natin ito sa ibabaw ng 19 para patunay na itong exposure data ay data mula January to December 2023. For the number of employees, sabihin natin na meron tayong number of employees na 320. So, AC-san galing yung 320. Yung 320 ay maaaring manggaling sa total number ng employee o yung average number ng employee ng PSO, nung PSO construction. Maaaring makipag-ugnayan sa HR o kaya sa inyong timekeeper upang malaman yung total number of employees. Para naman sa total work hours of all employees during a year, maaari nating gamitan ng estimation. Maaari din naman nating i-compute mismo yung total number ng work hours ng mga manggagawa. Ang staff na maaari nating ma-coordinate para malaman natin kung ano ang mga ito ay ang ating timekeeper o yung ating compensation and benefit. Sabihin na natin na ang total work hour ng all employees natin ay nasa 400 plus. So sabihin natin na 456,899. Grabe, may butal pa no? So, yan po ang ilalagay natin dyan. So, ito ay estimation lang. So, since gumagawa lang naman tayo ng sample filling out ng form, maaari po tayong, sabi ko nga, makipag-coordinate sa tamang tao para malaman po natin ito. Para naman po sa total disabling injuries, ilalagay natin dito kung ilan ba yung mga injury na natamo buong taon. So, sabihin na natin na sa loob ng isang taon, nagkaroon tayo ng total disabling injury na 7. At para sa non-disabling injuries naman, based nga sa definition, siguro maaaring magkaroon tayo dito ng 15. Ganyan po mag-fill out ng form. Para malaman naman natin ang frequency rate at severity rate, kailangan lang natin i-compute. So, gamit ang calculator, punta tayo sa calculator. Para malaman natin yung frequency rate, kailangan natin compute ng total number of disabling injuries. So, sabi ko kanina, meron tayong 7 disabling injuries. I-multiply natin siya sa 1 million kasi yun yung constant number. And then, equals. And then, i-divide naman natin siya dun sa total hours work. So, ang total hours work natin is 456,899. So, divided by 456,899. So, para sa frequency rate, nakakuha tayo ng amount na 15. So, sa frequency rate, maaaring mag-expect tayo ng 15 accident in a year. So, ilagay natin siya sa form. Para naman natin malaman ang severity rate, ay aalamin natin kung ilan ang lost time o days charge ng mga total disabling injury natin. So, para malaman natin yung lost time or day charge na ito, ay maaari natin konsultahin ang ating Occupational Safety and Health Handbook para malaman natin yung discharge. Let's say na wala namang death at wala namang naputulan o yung permanent disability na nangyari, pero kinakailangan nila mamahinga ng 4 hanggang 5 araw. Sabihin na natin, ang 7 accident na ito ay kailangan mamahinga ng nasa 5 araw lahat. Estimate lang, no? So, let's say kung may ikaw na may data, mas accurate. So, sabihin natin yung 7 accident, lahat ng yun ay namahinga ng 5 araw. So, i-multiply natin siya sa 5. So, ang 35 is our number of lost time. Using the formula, 35 times 1 million, and then divide natin siya sa 456,899, yung total working hours. So, maaari tayong makakuha ng 76. 76.6. So, dito, mapapansin nyo na kumpleto na natin yung mga details na kinakailangan para makapag-fill out ng Annual Work Accident Illness Exposure Data Report. Ang kulang na lang ay yung pangalan ng General Manager. Sabihin natin na pangalan ng General Manager is Maria Magaling. And, yan na. So, kompleto na ang impormasyon na kailangan sa ating form. Siguraduhin na lang na meron kayong 2 hanggang 3 kopya para sa inyong receiving copy at personal copy. Ayun na nga. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi tayo umabot ng 20 minutes. Sana marami kayong natutunan. Basta bigyan ninyo ng panahon at atensyon at tamang mga tao para makatulong ninyo. Kung umabot ka sa part na ito, malaking tulong ang inyong pag-subscribe at pag-like ng aking video. At patuloy nating itaguyod ang health and safety dito sa Pilipinas. AC nga pala, ang inyong safety officer. Maraming salamat. Paalam.